sing of the goodness of God. Surrender now, I give you everything. Sabi ng tao, wala natatalo sa akin. Marami akong pera. Maganda ang posisyon ko. Maganda ang karir ko. Minsan ganyan tayo. Tama-tama. Pero tandaan nyo pa, darating yung pagkakataon, the right time in season, nang yung pera mo walang magagawa. Yung edukasyon mo walang magagawa. Kapag nagkaroon ka ng karamdaman na kahit pera hindi kayang bayaran. Kaya magaling si Lord eh. May mga sakit na cancer, diabetes. Dapat binigyan ka ng medication, panghabang buhay, maintenance. Amin, kaya sa church po, tinuturuan natin yung mga church member natin na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Panginoon. Importante ang salita ng Panginoon kasi totoo ang kanyang salita. Amin, by the grace of the Lord, si Pastor po, magto 2 years na. Walang gamot-gamot. Anointing water lang. Diba? Minsan, kunting sakit lang ng ulo, saan kayo pumupunta? Doktor ka agad. O kaya maisip mo ka agad sino? Si Albularyo. Paracetamol. Diba? Bakit hindi natin isipin yung salita ng Panginoon ngayon? Sabi sa Proverbs, ang masayahing puso higit pa sa anumang gamot. Ay, maging masaya na lang ako. Hallelujah. Akala ng tao siya yung malakas. The moment na dumating na sa punto na natakot siya ngayon. Dahil si kamatayan, susunduin na siya. Sabi ni kamatayan, ako ang malakas sa tao. Kaya ngayon, ang mas malakas sa tao ay sino? Si kamatayan. Palakpakan natin si kamatayan. Isa pa, first day, palakpakan natin si kamatayan. Pangalawa, second day, palakpakan natin si kamatayan. Pangatlo, huwag mo nang palakpakan si kamatayan. Dahil pagsapit ng pangatlong araw, may isang tao na namatay at muling nabuhay. Sino siya, Pam? Jesus! At si Jesus, sabi sa John chapter 16 verse 7, marapat lamang na ako ay aalis pupunta sa aking Ama upang ipinangakong banal na espiritu na napunta sa iyo. At ang banal na espiritu na yan, nasaan nakatira? Sa atin. Hindi ibig sabihin, namatay, talo na. No, Pam. He become an inspiration. Lagi nagpapaprayan sa akin si Brother Gino. Amen. Pastor, di ko na kaya ito masakit. Nawawala, pero bumabalik. Diba? May mga kaparaanan ng Panginoon, minsan din natin maarok. Pero itong last month, alam niyo po, wala na siyang ginawa kundi manalangin. At si Sir Susan, anong oras na? Mag-pray na siya. May oras na siya ng panalangin. Tayo ba may oras tayo ng panalangin? Diba? Pastor, opo, bago matulog, pagkagising sa umaga, hindi oras yun. Kasi minsan, kung anong oras na tayo matulog ang gusto ng Panginoon, maging specific tayo sa time. Pag alas 6, kahit 3 minutes lang yan, mahalaga na yan sa Panginoon. Aanuhin mo yung mahabang panalangin. Lord, may problema ako. May buong araw ako mananalangin. Pagdating ng Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, di nananalangin. Diba? Ang gusto ng Panginoon, yung intentional na panalangin. Let's keep sharing our live streams, our posts, and our testimonies.